Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, the best that you can give to our God. Amen. I would like to share this Bible verse to you in Psalms 118 verse 17. I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. We will live to proclaim His name, His works, and His mighty name will be seen in this place. His power, His greatness ay maranasan natin sa lugar na ito. Amen po ba doon? Minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at karapat-dapat po natin siyang purihin at sambahin ngayong gabi. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Sambahin po natin ang Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ininanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Sabay-sabay po tayo lahat. Umitin po natin. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang Panginoon po natin ay hindi nagbabago kailanman. Amen. Awitan po natin siya. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Pangako mo, panghahawakan ko, mamalagi sa kalinga mo. Nararapat na purihin ang Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang bawat labi, ang bawat tuhod ay luluhod at sasamba sa ating Diyos na buhay. Sambahin po natin ang Diyos. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Sabay-sabay natin awitin. Jesus, dakila ka. Iyong nilikha. Ang iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo.
ika'y nararapat. Ang bawat lahi ay magpuri sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Praise God! Come on, let everything that has breath praise Jesus! Thank you, Lord! We will rejoice in the presence of the Lord. We sing. Oh, 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 oh. We sing, this is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. We sing. Oh, 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 oh. This is the day. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh Lord, so my heart, come on. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, sing. I will praise, I will praise. Oh, 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 oh. This is the day, this is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. There's a supernatural praise in this place. We sing. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, sing. So my heart will sing. Sing. You are good, you are good, and with every I will praise, I will praise, I will. So my heart, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will. Let me hear you sing. Come on. Oh, 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 oh. Put your hands together. Come on. There is a reason to celebrate because our God is good and He is alive. Yes. You sing, come on. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Sing, oh, 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 oh. So my heart
Clap our hands, come on. We thank the Lord for this day. Sinustain tayo ng Panginoon with His grace and His love. Let everything sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sing. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Yes, sir. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Are you ready to sing? As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling. I'll praise when I don't. Yes. I praise 'cause I know you sing, you're still in control. Yes. My praise is a weapon. Let me hear you sing. More than a sound, more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Yes. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, sing. Praise the Lord, Oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it? You sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Come on, clap your hands like this, come on. Our God is in control, amen. He is sovereign, He is good, He is powerful God. You are faithful God. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. You sing, come on. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. You sing. Praise the Lord. We're gonna praise Him. Yes. Oh my soul. Praise the Lord. Oh my soul. You sing. Praise. Oh, and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? Sing one more time. I won't be quiet. My God is alive. Everybody sing. Praise the Lord. We're gonna praise Him. Sing. We love you, Lord. Yes. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. You sing, praise the Lord. Come on, sing. Everybody sing. Can you sing louder for the Lord? We sing, praise the Lord.
Just your voice, we sing. We're gonna praise Him. Let everything that has breath, we sing. Praise. Come on, keep singing. You sing, I won't be quiet. So I won't be quiet. We love you, Jesus. I won't be quiet. How could I get? And I won't be quiet. I won't. It inside you sing and praise. The Lord, oh my soul. Thank you, God. Before we sing our next song, I just want to share the faithfulness of God. Alam niyo ba, this year, March 23, ako po ay na-stroke and heart attack. Kinombo ko na po yung sakit. After po ng fusion po namin sa Horizon, that was Monday, then Thursday, gusto ko lang ipong testify yung 6 months of journey. So from having a blood clot last 2 weeks ago, nag-undergo po ako ng test at clear na po yung mga ugat-ugat po sa head ko at wala na po yung blood clot. Yeah. So I praise God. It's a process. At the same time, pinupuri ko si God dahil na-stroke ako dahil from 99 kilos down to 90 kilos na lang po ngayon and way malayo pa, no? I praise God. Pangit man pakinggan or sa mga ibang hindi nakakilala kay God, na-stroke na, nagpapasalamat pa, no? Could you imagine yung pong naranasan ko na yun, yung pong neuro doctor ko po ay ayaw maniwalang ako po ay hindi nauutal at yung aking pong paglakad ay diretso. Sabi ko, ma'am, hindi ko talaga kailangan mag-undergo ng therapy dahil normal naman po yung aking pagsalita. And I would like to praise God sa mga panahong check-up. Ako po in-angiogram din po dahil may nakitang bara sa heart ko. But the miracle there was, hindi na po kailangan akong i-angioplasty. So makukuha na po sa gamot yung aking bara. Yeah. And using 4 months ng insulin, dahil po natutunan po akong hindi mag-soda, magkape. Ngayon po ako na po insulin free by the grace of God. Siyempre mag-iingat pa din. Pero yeah, sige mo palakpakan natin si God. Alam ko maraming kapareho din ng story ng experience ko this year. Sobrang tough financially, talagang gamot, di ba? Pero yung magpapatuloy ka lang mag-serve kay God dahil yung pinangako niya noon, pangako rin naman niya ngayon eh. Kung paanong ginawa niya kahapon, God can do it again. Amen? So, samahan niyo po kami, tayong lahat na narito, no, we bring the sacrifice of praise to our God by remembering His faithfulness mula sa mga ninuno natin, sa atin at sa mga darating pang generation. And we love this generation at sa mga darating na generation pa, awitan po natin ang Panginoon ngayong gabi nito. Alam mo itong awiting ito. Sadyang kay nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Amen. Katulad ng pagsinag na gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya
kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Sabay-sabay tayong lahat. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahit. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahit. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, papurit pasasalamat. Dakila ka, O Diyos. Tapat kang ang tunay. Tapat kang ang tunay. Mundo'y magunaw man, maaasahan ng langit, maging hanggang wakas. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa, kailangan hinahon. Sing! Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Sing! Dakila ka, dakila ka, dakila. Minsan pa, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay tayong lahat. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Come on, purihin natin ang ating Diyos na dakila. Para sa Diyos ang papuri, come on. Samahan natin ang sigaw ng pagtatagumpay para sa Kanya. Hallelujah! Come on! Come on, GTC Network, praise the Lord! Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Come on! Come on, praise the Lord! Woo! Come on, we praise Your name, Jesus! Can you sing this? Amazing grace, how sweet that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind,
Once again, Amazing Grace, how sweet the sound. Sing, Amazing. That saved a wretch. Thank you, Lord. Like me, I once was lost, but now. Tayong lahat na makasalanan na pinatawad ng Panginoon, can we all raise our hands towards heaven? We sing Amazing Grace. We sing Amazing. Was blind. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, tanggapin niyo po ang pag-aawitan po namin na para lamang sa iyo, Panginoon. Mahal ka po namin, Panginoon. And thank you, Lord God, for your presence and for our encounter tonight, Lord God. We honor you. We love you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. And all of God's people will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin ng malakas ulit ang Panginoong Jesus. Yan, okay. Salamat po sa review ng ating nakaraang fusion. Ang intention ko po ay from time to time, si Bishop Uriel po ang speaker po natin. Okay? Pero mag-invite din po tayo ng iba pang mga speakers sa mga susunod pang mga linggo. So, in-schedule ko si Vlad Sabchuk, at saka si Pastor Cesar. Pero ngayon, dahil ako po yung speaker, okay lang ba sa inyo? Dahil ako po yung speaker, ay nag-invite, para hindi naman po tayo pa rin, ay nag-invite naman po ako ng ibang worship team. Yan, kaya po, of course, network din natin sila. Palakpakan naman natin ulit yung mga kapatid natin mula sa IRM. Yan. Sa pangunguna ni Pastor Amiel, siya po yung nag-testimony ng pagpapagaling po ng Panginoon. We praise God for your life, Pastor Amiel. Sila po ay lagi ko rin pong kasama doon po sa church ni Pastor Mandrick. Pag nagpo-fusion din po kami doon tuwing, third Monday of the month. No? So yun din po ang plano kong gawin. Pag po ako po yung speaker, para hindi po tayo nagkakasawaan, mag-i-invite po talaga ako ng iba, ng mga worship team po natin. So ini-schedule ko na rin po ang Blackpink, para sila po magpakanta sa susunod. Okay? So yan, sige po, tayo pong lahat ay umuko at madalangin. Lord, we honor you, we thank you, Lord, at salamat po sa iyong salita, salamat sa banal na Espiritu. Nagpapakababa kami ngayon, walang kwenta ang lingkod mo, Panginoon, malibang kayo po ang mangungusap at kikilos. Kaya sumasamo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang salitang ito na pagbubulayan namin maging totoong-totoo sa aming buhay. Hindi ito kaalaman, Panginoon, kundi karanasan. Panginoong Diyos, hinihiling namin na kayo ang magbubuhos ng masaganang biyaya nyo ngayon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Acts 4 verse 41. Acts 4 verse 41. Sabayan nyo po ako magbasa. And when they had prayed, sige po, pakibasa po ng malakas. The place in which they were gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the Word of God with boldness. Tatlo pong mahahalagang mga salita na gusto ko pong pansinin po nating mabuti po dyan. Pero ang pinakapuso po actually ng chapter 4 ayun pong salitang boldness, katapangan. Pero himay-himayin po natin itong mga salitang ito, sa isang verse po na ito. Ang gagawin ko po, uumpisahin nating pagbulay-bulayan, yun pong pinakadulo. Hanggang mapunta po tayo doon sa number na 31. So, hindi ho, unahin. Tatlong mahalagang salita po dyan, yun pong boldness, yun pong salita po na they were filled with the Holy Spirit, and because they were praying. So tatlo po. So unahin po natin yung boldness. Pakisabi po na malakas, boldness. Ang sabi po nila, fear paralyzes. Ang takot po, nakaka-paralyze. Tama po ba yon?
Sino po rito yung naranasan na ninyo na dahil sa takot, parang mas lalo kang nagpanik, nataranta, mas lalong hindi ka na makakilos, mas lalong hindi mo na magawa ang dapat mong gawin. Ano ho? At sa totoo lamang po, ang takot ay ang pangunahin na kalaban ng maraming mga Kristiyano kung bakit po hindi sila gaanong nakakapaglingkod sa Panginoon. Fear paralyzes so many Christians. Kaya, dahil nga po sa takot, yung mga bagay na dapat na pinaninindigan natin, mga bagay na dapat na ginagawa natin, hindi na po natin nagagawa. Tama po ba? Nagbabago tayo minsan ng kilos, nagbabago tayo ng katuwiran kapag po tayo po ay natatakot. Naalala ko po tuloy, yun pong sa isang restaurant, mayroon pong nakalagay po na thank you for not smoking. Thank you for not smoking. Kaso po mayroon pong dumating, naninigarilyo po doon po sa mismong tapat ng thank you for not smoking. Mga ganun po siya. So lumapit po yung waiter at nilapitan po niya naninigarilyo. Sabi po, sir, meron pong nakalagay po dyan sa tapat nyo, nakasulat po, thank you for not smoking. Tumayo yung mama na naninigarilyo, ang laki po ng katawan. At talaga pong, talaga po, kung yung kanya pong katawan, ikalahati lang po nung katawan niya. So, tapos sabi po nung naninigarilyo, ano ngayon? Kung gusto ko pa rin manigarilyo, sabi po nung waiter, wala po kayong thank you. Kasi nga po, pag tayo po natakot, yun nga po, yung mga bagay na dapat po na ginagawa natin, pinaninindigan po natin, hindi na ho natin nagagawa. Tama po ba? Marami pong mga Kristiyano matapang sa ibang bagay, pero iwan ko ba, pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, bumabahag yung buntot. Right? Matapang sa pang-aaway ng kapwa Kristiyano, duwag sa pagsishare ng Ebanghelyo. Marami ho bang ganon? Ang kapal na mukhang manligaw. Takot maghanap ng tupang ligaw. Malakas ang loob mangutang. Di ba? Pero pag takot naman, mahina ang loob at nahihiya na mangaral ng kaligtasan. Di ba po? So yun po ang problema. Pwede tayong matapang sa maraming bagay, pero mapapansin po ninyo, bakit pagdating nga ba sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, naduduwag ang maraming Kristiyano? Right? At sabi ko nga po, isa yan nga po kasi sa pangunahin na sandata ng kaaway sa buhay po natin. Gusto ko lang pong i-share din po sa inyo, yun pong katotohanan ito. Kasi po yung sabi ko po, fear paralyzes Christians. Ako po, naranasan ko po yan lalo na po dati, naranasan ko po kung paano po na hindi ko magawa yung dapat kong gawin. Well, matapang naman po ako sa ibang mga bagay. Hindi naman ako matatakotin lalo nung hindi pa ako Kristiyano, kaya nung bagong Kristiyano ako, hindi rin naman po ako takot sa basag ulo, lagi naman po ako napapaaway. Actually, ako po yung nag-uumpisa. Ako po yung nambubuli nung bata pa ako. Totoo po ito. High school po ako, pinagtitripan ko po yung mga malalaki sa mga tahimik na mga ka-schoolmate ko, at mayroon pa nga ako sinasabihan, tawagin mo tatay mo, pagtulungan niyo ako. At pinapatulan naman ako. Pero, hindi ako matatakotin. Kumbaga yung sabi po nila, flight, di ba po, ang tendency ng tao pag may danger, flight or fight. Di ba po, flight or fight. Ako po, ang natural ko po, hindi flight. Ang natural ko po, fight. Halimbawa po, kapag po mayroong aso na sumusugod, hindi po ako hinahabol ng aso. Bakit hindi po ako tumatakbo? Siyempre, tumakbo ka, di hinabol ka. Di ba? Tatakbuhan yung mga kasama ko, haharapin ko po yung aso, 2 beses ko po naranasan po ito, haharapin ko po yung aso, tapos po susuntukin ko po talaga, makikipagsuntukan po ako. Iilag naman po siya, pero yun po, hindi ako tumatakbo. At one time, naglalakad lang ako, kinursunada ako ng aso, hinarap ko po siya, nung pong time na yun, mas bata pa ako, medyo nagkakarati pa po ako, pinagsisisi ko po yung aso, magaling pong umilag hindi ko tinatamaan. Bigla ako nagpalit kasi yung pa ako pong isang ganito ko lang. Nakatingin po, andong atensyon po niya dito po sa paa na ito. Bigla po ako nagpalit ng paa. Tinamaan siya sa ulo. Ayun po, takbuho yung aso, nagsumbong sa nanay. Ang point ko po, pagdating sa maraming bagay, kahit po patalunin mo ako sa mataas, parang trip ko pa nga hanggang ngayon mag-bungee jumping .
I mean, hindi ako takot sa mga ganon, ano ho. Kaya lang, napansin ko, oo nga, no? Pambira, pwede palang maging matapang ka sa ibang bagay, pero pagdating sa ebanghelyo, natatakot ka. Kaya napansin po ninyo yan, bakit pagdating sa para sa Panginoon, maraming mga Kristiyano ang natatakot. At yun po yung gusto ko pong i-share po sa inyo. Sabi ko nga, ako mismo nakakaranas ng ganung paralysis. One time po, papunta kami ng Boracay. Yun pong upuan ko ay nakaganon po yung puti, no, foreigner na natutulog. So ginising ko po siya, kasi upo ako. Gumising naman siya dahil nagising na siya, chika ng konti. Sabi niya, tinanong ko, where are you from? Sabi niya, Germany raw siya. No? So tanong-tanong ng konti, tapos saan ka punta? Saan ka mag-stay sa Boracay? Ganyan, no? Tinanong din niya ako kung saan mag-stay. Ganyan. Tapos mamaya po, ay tinanong niya ako, what do you do? No? What do you do for a living? Sabi ko, I'm a pastor. Okay, so this is your job. You talk to people. Sabi niya, gano'n kayo pag-usap ka sa mga tao. Actually po, wala naman akong plano talagang shiran siya. Hindi ko pa iniisip noong time na yon. Kaya lang mamaya-maya, sabi niya, in Germany, there are 2 courses in our university. Sabi niya, there's ethics and religion. I chose ethics because parang ganito sabi niya, because I'm not interested in the religion. Mas okay sa akin yung ethics. Alam niyo, nung marinig ko yon, para ako na-paralyze agad, nakaramdam ako agad ng rejection, parang hindi interesado to sa mga spiritual na mga bagay. Na kung tutuusin, hindi pa naman ako nagpaplano, kaya lang na-reject na ako. At yung palang parang, na-paralyze ako, hanggang ngayon po sa totoo lang, pag naalala ko yun, nagigilty ako. Parang di man lang ako nakasagot doon. Kapag po, kahit pala, anong galing mong magsalita minsan, kapag naunahan ka na ng takot, kapag naunahan ka na ng negative, ay po pwede na hindi ka na rin makapangatwiran. Are you following, mga kapatid? Samantalang pwede ko namang sabihin, oh, don't you worry, I'm not planning to share anything with you. I'm just showing you a typical Filipino hospitality. Pwede ko namang sabihin yun sa kanya para mapahiya siya, di ba? Kaya lang parang, parang natakot na, so hindi na po ako nakapagsalita. Okay? Are you following, mga kapatid? Fear paralyzes. Minsan naman galing din po ako ng airport yata noon, nakasakay ako sumakay ng taxi, tapos po yung driver mukhang, ano po yun, parang alauna, basta madaling araw na po. Tapos yung driver po, nakikinig yata ng parang dating daan, o hindi parang dating daan, yung kanyang pinapakinggan. Tapos parang ang angas pa ng dating. So parang, iniisip ko parang, magsisirba ako rito. Hindi ko rin tinuloy. Iniisip ko baka ibaba ako nito kung saan madaling araw pa naman. Pero totoo yun. Pag tayo po na tatakot, pag umiral ang takot, may mga bagay na hindi na po natin nagagawa. Nakaka-paralyze po ang takot. So come to think of this. Bakit po may mga Kristiyano na walang bunga? Possible ba? Because of lack of boldness. Bakit po may mga churches hindi nag-grow? Possible po ba? Because of lack of boldness. Hindi po dahil sa hindi nagpipray. Hindi po dahil sa kulang sa pamumuhay sa kabanalan. Maari po na ang dahilan ay dahil nga po sa kakulangan ng tapang para po sa gawain ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kasi nga po ang tendency po natin maging people pleaser. Right? Sa natin, yung matuwa sa atin ng tao, ayaw natin nare-reject tayo. Gusto natin, may pagka-people conscious tayo, di ba? Iniisip natin lagi kung ano ang sasabihin ng tao sa atin, kung ano ang opinion ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya nga po marami mga Kristiyano, we care more about our name than the name of the Lord Jesus Christ. Hey, mga kapatid, we are not here to save face. We are here to save souls. Because in the first place, what's in your face that needs saving? Ano bang meron sa mukhang yan? Hello? Hindi nga po. Narito tayo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Amen? Tingnan niyo po itong verse na ito. 2 Timothy 1 verse 7 to 8. 2 Timothy 1, 7 to 8. Pakibasa po ng malakas. Tingnan nyo kung magbasa lang palang natatakot pa kayo. But God, ano raw? Did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and self-control. Familiar po tayo sa verse na yan. Maraming mga Kristiyano gustong-gusto po yung verse po na yan. Sabi po, sa ibang version, God did not give us a spirit of timidity. Yung iba pong mga churches, hindi naman timid, hindi naman takot, tamad lang. Meron silang spirit of tamadity.
Pero yun nga po, karamihan yung problema yan, timidity sa timidity. Right? Pero anyway, dito muna tayo sa timidity. Ha? Spirit of fear. Timid, sabi niya. Pero pansinin niyo yung verse 8. Come on, tingnan niyo yung verse 8. Pakibasa po ulit ng malakas. Come on. Okay. Tingnan niyo po God did not give us a spirit of fear, spirit of timidity. Saan ikinunek? Tingnan niyo po. Hello, saan ikinunek? Therefore. Okay? Kapag po sinabing therefore, ano po ang ibig sabihin nun? Sabi nga po nila, the moment you see therefore, you must understand why is it therefore. What is it therefore? Sabi po nila, bakit ba andyan yan, yung salitang kaya nga, therefore. Okay, bakit daw? Kasi sabi po ay, therefore, do not be ashamed. Tingnan niyo po God did not give us a spirit of fear. Therefore, do not be ashamed. Amen? So yun palang verse na yon na ang Diyos hindi nagbigay ng espiritu ng takot. Ang unang-unang application, huwag mahiya. Huwag ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ba? Nung sabihin niya na ang ibinigay sa atin ng Panginoon, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng self-control, pagpipigil sa sarili. Ang ano raw po pala niyan, ang application po niyan, kaya nga huwag ikahiya ang patutuo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid, so ibig pong sabihin, yun po talaga, yun pong isa sa pangunahin na sandata ng kaaway sa mga churches ay yun pong ikahiya ang ebanghelyo. Sabi po nila, ano ba ang ugat ng hiya? Magkakamag-anak daw po pala talaga yan. Takot, at ang takot nagbubunga ng hiya. Bakit nahihiya? Kasi nga po ayaw nating may masabi sa atin. Ayaw nating tingnan tayo ng hindi maganda. Pag-isipan tayo ng pangit. Ayaw nating ma-reject tayo. Kaya nga po, dahil po sa takot na yon, kaya nga po nauuwi sa ating mga hiya. Maliwanag mga kapatid? Pero sabi niya, but join with me in suffering for the gospel. Join with me in suffering for the gospel. Ibig sabihin ng suffering for the gospel, ano ba yung mga suffering ngayon? Sa panahon natin ngayon, for the gospel. Pwede namang ma-reject ka lang naman, di ba? Mapahiya lang, nag-invite ka, natanggihan ka lang naman, right? Makantsawang ka, tama po ba? Sila nga po nakukulong pa Sila nga po namamatay pa Yun po yung suffering nila. Tayo po, simpleng suffering, takot na takot pa ho tayo. Mga kapatid, hindi raw po galing sa Panginoon ang takot. Amen? Romans 1 verse 16. Come on. Romans 1 verse 16. Basahin natin ng malakas. Tingnan niyo po I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God to save. Ano raw po? Hindi ko ikinahihiya kasi ito ang paraan ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Naranasan mo, ano raw? Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo kasi ito ay pagliligtas. So parang kung sushortcutin mo, hindi ako nahihiya na mangligtas. Amen? Okay. Sino po rito sa inyo yung mahihiya ka na mangligtas? Halimbawa, ikaw ay nasa swimming pool, magaling kang swimmer, tapos marunong ka ng mga first aid, magaling ka sa mouth-to-mouth resuscitation. So, yung di ba yung basta kayang-kaya mong mag-revive, ganyan, kahit 3 araw ng patay, kaya mo pa. Basta mouth-to-mouth mo, mabubuhay. Di ba yung ganon? So, halimbawa, marunong ka. Tapos mayroong, doon sa pool, mayroong nalulunod, at yung nalulunod na yon, lahat takot tumayb, kasi hindi sila marunong. Hindi sila marunong sumagip. Ikaw lang yung marunong. Tapos kitang-kita mo, nalulunod, kumakawag-kawag na doon, malapit na lumubog talaga at mamamatay. Tapos ikaw iniisip mo, ay, nakakahiya. Baka mamaya pag nilapitan ko siya, i-reject niya ako.
Kaya tama inisip mo, saka ang dami nanonood. Baka mamaya isipin nila, ako, pakialamero ako. Mind your own business. Di ba? Kaya iniisip mo, okay ba kapag nasagip ko to, baka pag minout to mouth ko to. Di ba? Di ba, mamaya sabihin nila, nagtitake advantage pa ako. Hello? Hindi nga, mayroon bang ganon? Na magsisave ka na't lahat, ikaw pa nahiya? Ikaw pa yung na-conscious? Hindi. What do you do? Kasi alam mo, nakaligtasan ang pinag-uusapan dito, dadive ka. Tama? Tama? Sasagipin mo yung tao, gagawin mo ang kinakailangan mong gawin para mailigtas siya. Right? Bakit? Pagdating po sa pisikal, alam natin hindi nakakahiya ang maligtas. May nasusunog at kung may magagawa ka, tutulungan mo, sasagipin mo. No, mayroong nasunugan, tutulungan mo. No? Well, alam natin na pagdating sa pisikal, hindi nakakahiya ang mangligtas. Ewan ko ba, ba't pagdating sa spiritual, parang nakakahiya ang manligtas. Ayun po ang problema natin mga kapatid, kasi nga po kahit marami mga Kristiyano, minsan po pagdating sa mga spiritual na mga bagay, parang sarado pa ang ating mga mata at hindi natin nakikita ang mga spiritual realities. But let me tell you this, kung paano po katotoo ang spiritual na ang physical na buhay, kung gaano katotoo ang physical na mundo, much more ho na totoong-totoo ang spiritual na mundo. Mas totoong-totoo po yung spiritual na mga bagay. Bakit in the first place, nauna po ang spiritual kaysa physical. Mawawala lahat ng physical, pero matitira ang spiritual. And yet tayo po, ang tingin natin at ang mas mahalaga sa atin, puro physical, puro material. Puro para sa atin, ang reality, yung mga bagay na material. Dahil hindi natin nakikita ang bagay na spiritual. But in God's eyes, yun pong spiritual, mas mahalaga, mas permanente. Amen po ba? Mga kapatid, kaya nga po kung tayo magliligtas sa spiritual, mas lalo po dapat na mayroon tayong boldness. Amen? Hello, amen po ba? Kaya tingnan nyo po yung Matthew 5:11-12. Matthew 5:11-12, pakibasa ulit ng malakas. Okay, tingnan niyo po mapalad kayo. Pag kayo ay pinagsasabihan ng kung ano-ano, iniinsulto, inaakusahan ng kung ano-ano, kung kayo ay inuusig dahil sa akin. Sabi ng Panginoon, di ba? Pinagsasabihan kayo ng mga kung ano-ano mga bintang dahil sa akin. Tapos sabi niya sa verse 12, rejoice and be glad. Amen? Rejoice and be glad. Magalak kayo, ikatuwa ninyo. Bakit? Dakila ang inyong gantimpala sa langit. Hello? Yan pala yung isang bagay, matagal na nating narinig. Maraming Kristiyano alam na to, pero mukhang hindi natin nasasapuso. Bakit? Ayaw po natin na tayo po ay napagsasabihan, na pag-iisipan ng hindi maganda. Diba? Ayaw po natin na tayo po ay nare-reject. Ayaw po natin na dahil sa ating paglilingkod, ay malagay tayo sa alanganin. Di ba po? Pero ito ang sabi ng Panginoon, rejoice and be glad. Di ba po mayroong mga tinatawag na yung mga masokis? Ano ba yung mga masokis? Di ba yung mga masokis tayo nag-i-enjoy sila pag nasasaktan sila? Tama? Di ba yung habang nilalatigo mo, mas nasasarapan pa sila, nag-i-enjoy pa sila. Yun yung mga masokis. Alam po ninyo, isa ng mga Kristiyano pala, kinakailangan maging mga spiritual masokis. Di ba yung bang, habang ikaw ay kinakantsawan, habang ikaw inuusig, habang ikaw nire-reject, mas natutuwa ka pa. Bakit? Kasi great is your reward in heaven. Amen? Ano nga kaya, kung bawat rejection mo, bawat negative na salita na narinig mo, ay iniisip mong maigi, ay ito, mayroong katumbas na mas matinding gantimpala sa presensya ng Panginoon balang araw. Tingin ko, mas gaganahan ka. Amen? Kaya nga alam nyo, sa mga Kristiyano, ang challenge ko ganito kung mayroong mission impossible, ito kaya, mission embarrassment. Pwede ba yon? Mission embarrassment. Halimbawa, ganito, sa loob ng isang araw, hindi ka titigil mag-share ng gospel hanggat di ka napapahiya. Pwede ba yon? Hello, ang mission ko ngayong araw na ito, mapahiya.
Para great is my reward in heaven. Okay? Ano nga kayo kung ganun tayo mag-isip, no? Gusto ko mapahiya. Maghahanap ka ng mamamahiya sa'yo. So magsisir ka na magsisir ng gospel. Ang problema sa Pilipinas, mas marami po ang handang makinig at hindi ka papahiyain. Kaya pag pagod ka na, sabi mo, Lord naman, please naman, bigyan nyo naman ako ng mamamahiya. Hindi pa ako nakakaranas ng rejection, utang na loob. I-reject nyo naman ako. Di ba? Bakit? Kasi nga po, dito nga sa Pilipinas, alam po natin maraming open. Kaya lang, isa rin pong survey, nakita ko po, although sa US po ito ginawa, pero sa tingin ko po, mas matindi po sa Pilipinas dahil mas open ang mga Pilipino. Kanina lang po, nabasa ko, nalimutan ko lang po kung sino nag-survey. Pero mga 60% ng mga tao, they are open to talks about spiritual matters. Pero bakit daw po wala silang nakakausap? Kasi nung sinurvey naman ng mga Kristiyano, kung ilang porsyento yung handang magsalita pagdating sa spiritual matters, kukunti. Mas marami daw na mga non-Christian ang handang makinig sa spiritual na usapan, pero mas konti ang mga Kristiyano na handang magsalita at magbukas ng mga spiritual na usapan. Hello, mga kapatid. No? Yun daw ang problema. So minsan, kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo, hinug na. Di ba? Andyan na, ready na ang harvest. Ang problema, yung mga harvesters. At hindi dahil sa walang harvesters, kundi takot ang mga harvesters. Mayroon po tayong kakulangan ng boldness. Pakitapik nga katabi, come on, pakisabihan, overcome your fear. Overcome your fear. Amen? Alam nyo po, sa totoo lang mga kapatid, actually po ang maganda sa panahon natin ngayon, yeah, you can talk to strangers, di ba? Pwede kang mag-share ng gospel, pero isa po sa ina-advise po talaga natin, friendship evangelism. Okay, friendship, pakisabi po ng malakas, friendship evangelism. Yung kaibiganin mo, ano po kayo, magpakita kayo ng mabuti doon sa tao, show kindness, sabi nila, ipag-pray. Bisan hindi naman kinakailangan binibigla, lalo na kung nakakasama mo naman sa school. Kung halimbawa, ito for semester, kung kaklase ko, ilang buwan kami magsasama, mga 5 months kami magsasama. Bisan hindi mo naman kinakailangan magmadali. Tama po ba? Tama po? Pwedeng yung unang buwan, nagpipray ka, nagpapakita ka na mabuti sa kanila, nagpapakopya ka. Hindi kasama yun. Magpapakita ka ng maganda. Di ba? Tapos po, bandang huli, ay makakapag-share na tayo ng ebanghelyo. Pero wag nyo naman patagalin sobra, mga kapatid. Yung iba kasi hindi, may time pa. Ano pa naman, isang semester pa naman kami, 5 months pa naman. Hanggang matapos ang semester, hindi na nakapag-share. Bakit? Kasi puro kami tropa-tropa muna, pastor. Hindi, wag naman pong ganun, ha? Ibig po sabihin, minsan may mga tao po na talagang hindi yung pwedeng biglain. Right? Lalo na po yung lagi niyong kasama sa school, sa kapitbahay. Pero may mga time po na mga strangers. As in, yun na lang talaga. Yun na lang time na magkikita kayo. Yun na lang talaga mamimit mo. Yun na lang yung time talaga na makakasama mo tong taong ito. Then yun yung mga time na samantalahin na rin. Right? Kami po, ang ginagawa ko po sa ganyan ay, hindi rin po ako basta-basta ngayon lang nakakilala, tayo agad na mag-share agad. Halimbawa po, kami ni Pastor Raweng, nagpunta po sa isang speaking engagement mo sa Palawan, tinirit muna kami sa El Nido, pinasyal muna kami sa El Nido. So nag-boat ride po kami. Nag-island hopping po kami doon. So nag-enjoy po kami. Pero talaga pong nasa puso ko na gusto ko masira ng gospel, yung mga kasama kong namamasyal. Yung mga kasama ko doon sa boat. Hindi naman kami, ilang couple lang naman po kami. So iniisip ko na talaga yon. Kaya lang, ang ginawa ko po muna, nagpakita muna ako nagpakabait muna ako doon sa mga kasama ko. Medyo kaibigan. Yung isa po na Police Maynila, na nagbabakasyon din doon, na meron daw siya parang stiff neck and frozen shoulder. May frozen shoulder siya. Nahirap siya lumangoy. Medyo inalalayan ko siya kasi meron siyang gustong puntahan na, pero kami pinasok na isang lagoon, yung mga ganon, no? Anyway, pakita ko ng maganda. Tapos po, nung pauwi na kami, galing na po sa Huling Island, papunta na po doon sa
dadaungan namin papunta sa mga rooms namin. Ayun po, tumayo na ako doon sa may harapan po ng bangka. Tapos may sasabihin lang po ako sa inyo, kung sakali bang lumubog tong bangkang to at mamatay tayo lahat, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? No? Hindi naman ganun ang sinabi ko. Huwag naman ganun, masyado naman kayo. Kung barbero ka naman at nag-aahit ka, wag mo rin naman sabihin, halimbawa mahiwa liig mo ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Wag naman ganun. Ano ho? Anyway, pagtayo ko doon, so bigla na po ko sabihin, ganyan. Tapos po, ayun, I shared the gospel with them. Ano ho? Pero ang ginawa ko po, kaibigan muna, nakipag-usap muna. Ano ho? Para nang sa ganon ay, hindi yung parang stranger ka na magsasalita agad sa kanila. Amen? And we believe sa maraming experience, mas maganda po yung maganon na mga pamamaraan. Amen? Kahit po sa ibang mga pagkakataon, halimbawa nasa eroplano kami, halimbawa kami ni Pastor Rawing, nakasakay, usually po kasi si Pastor Rawing, gusto po niya doon siya sa may aisle, uupo. So ang nangyayari tuloy, ako yung nasa gitna, tapos mayroon pong magandang dalaga akong katabi. Gusto niya akong tinatabi sa magandang dalaga. Kasi ang laki ng tiwala ng misis ko sa akin. So nangyayari po, ako tuloy nakikipag-usap. Halimbawa, from Hong Kong to LA, meron po kaming katabi. Pero hindi ko po siniran agad. Magsishare ka kasi 10 minutes lang, tapos na eh. Tama, 18 hours na biyahe, 12 hours na biyahe. O di gawin mo, chika-chika muna. No? Anong number mo? Saan ka nakatira? No? Hindi, walang ganon. Ano? Andun misis ko sa likod. Hindi, alam po ni Pastor Rawing yung usapan namin. So, chika-chika lang. Hanggang mamaya po, mag-share na ako. Ganon din naman. Minsan galing naman kami ng San Salvador, pabalik ng LA. Ganon din. Katabi ko naman na Mexicana, Salvadorian. Ganon din. Chika-chika lang muna. Tapos mamaya po, mag-share na gospel. No? What I'm saying is, pwedeng stranger, pero friendship muna. Amen? Amen? Mag-build muna ng rapport. Okay? Magpakita na muna na mabuti. Okay? Tapos po, pag po nagkaroon ng tapos po, i-timing nyo na, bago kayo maghiwalay, masiran po ng gospel yung tao po na yon. Amen? Sa iba-ibang mga pagkakataon, yun po yung nagagawa ko, nakakapag-share ng salita ng Panginoon, pero hindi po yung tipong basta-basta na lang. Ganon, Minsan naman po, pag mayroong, halimbawa, pinaservice kami sa bahay, o kaya sa business namin. Tapos po, ang gagawin ko po ay bibigyan ko muna ng tip. Bigyan ko ng tip. O tapos, meron din akong gustong i-share sa iyo. Nakita mo na ba itong gift of God? Ang gano'n. Alam nyo po, kasi nabili ko na yung kanyang kaluluwa, tatanggap na siya. Kasi dahil sa tip. No? So, bilhin mo muna yung kanyang kaluluwa. Hindi po, ang point, show kindness. Pakisabi na malakas, show kindness. Amen? Huwag mahiya. Pero mayroon din pong mga matitindi po talaga na talagang kahit sino sisira nilang gospel, lalapitan nila. At okay rin naman po yun. Okay rin naman po yun. Isa po sa hinahangaan ko talaga dyan ay si Dr. Andrew Luzon. Grabe po yung mama na yun, kahit saang bansa magpunta, kahit saang lugar mapunta, kahit sino, sa edad niya, tapos sa stature niya dito sa kalagayan niya sa Pilipinas. Isa sa pinagpipitaganang bilyonaryong negosyante sa Pilipinas. Pero grabe po, yung kanyang lakas ng loob na mag-share ng ebanghelyo. Wala siyang pakialam kahit i-reject siya. Wala siyang pakialam kung tinatanggihan siya. Basta share lang siya ng gospel. Every time nagkakaroon siya ng pagkakataon. Actually, ito pong mamang ito, si Dr. Andrew Luzon, kung sakalin, sino ba yun? No? Halimbawa, Cityland. Alam niyo na ang Cityland? Ano po? Hello? Okay? So, ito po si Dr. Andrew Luzon, isa po sa ginagawa niya daw, ay halimbawa maghapon, wala pa akong nasisira ng gospel Sakay siya ng kotse, para siya ng taxi, lalabas siya para siya ng taxi. Tapos sasakay lang siya ng taxi. Saan tayo punta, sir? Ikot mo lang. Habang pinapaikot po, sinisiran niya ng gospel, yun pong taxi driver. Para lang po makapag-share ng gospel. Why? Kasi nga po, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to save. Amen, mga kapatid. Pakisabi po ng malakas. Kapag pakisabi ng malakas. I am not ashamed of the gospel. Amen? Number 2, na importanteng salita ay, ano po yung number 1 muna? Boldness. Number 2 na importanteng salita ay fullness. Pakisabi po, fullness. Okay?
Ano pong sabi po doon? Sige, balikan natin yung verse natin. Sabi po ay, and when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. Napuspo sila lahat ng banal na Espiritu. At dahil doon, ano ang ibinunga? Sila raw po ay nangaral ng salita ng Diyos ng buong tapang, ng may katapangan. Amen? So napakahalaga po pala talaga, mga kapatid, yun pong kapuspusan ng banal na Espiritu. Isang bagay na mapapansin po natin dyan sa Acts, pag po sinabing fullness, di ba puno? Right? Overflow. Spirit-filled. Ibig sabihin, puno ng banal na Espiritu. Di ba po yung isang baso na napuno ng tubig, pero nilagyan pa rin, umaapaw. Tama? Puspos, puno. At pag umaapaw, natural, tatapon. Tama? Di ba po? Pag po nilalagyan mo na nilalagyan, tatapon. Dahil nga po sa nag-uumapaw. So sa pag-uumapaw, mayroon at mayroong tatapon. Ngayon, ano raw po ang talagang karaniwan pala na pag nag-uumapaw ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, saan daw po lumiligwak, saan daw po tumatapon, saan lumalabas? Sa labi. Hello? In Acts 2, they were filled by the Holy Spirit and they spoke in tongues. Right? Nagsalita sila ng iba-ibang wika, puro pagpupuri sa Panginoon. Tama? Dito naman, napuspos sila ulit ng banal na Espiritu and they spoke the Word of God. Hello? So ano raw ang isang sign ng kapuspusan ng banal na Espiritu? Talaga raw pong may lumalabas sa ating mga labi. Amen? So ibig sabihin, ang isang masasabi mo talaga ng isang tao puspos ng banal na Espiritu kapag siya raw po ay may tapang na ibinabahagi ang salita ng Diyos. Hindi lang nagwo-worship. Of course, sign yung pag-worship, totoong worship. Pero yung pag-witness, bahagi din po pala talaga yan. Sign talaga ng kapuspusan ng banal na Espiritu ng isang tao. Amen? Tingnan niyo po yung mga apostol. Di ba po, nung ipapako si Lord, takot na takot sila, nagtakbuhan. Right? Pero ito pong Acts 4, makikita nyo po dyan kung gaano katapang sina Pedro, sina Juan. Inaresto sila, pinaghagupit sila, binantaan sila, wag na kayong mangangaral sa pangalan na yan. Pero sabi nila, kayo na po ang magsabi. Sabi, kung tama ba na sundin namin kayo o sundin namin ang Diyos? Ibig sabihin, hindi po sila nagpapigil. Nagpakatapang sila. Bakit? They were filled by the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Okay, so ibig pong sabihin, ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang sekreto para maging matapang ang isang Kristiyano sa pagdadala ng mabuting balita. Sa pagsishare tungkol sa Panginoong Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Okay, so ganito po, no? Talaga po namang kanya-kanya tayo ng personalities eh. Mayroong naturally, sa atin, di ba? Naturally bold. Mayroon naman mga shy type. Tama? Tama po? Mayroong mga Kristiyano na talaga namang maboka, sabi nila. Talagang iba, kapalmuks lang talaga. May mga Kristiyano talagang, yung hindi self-conscious, hindi people conscious. Tama? Walang pake. Sasabihin ng iba, natural nila yon. Pero mayroong mga Kristiyano, natural sa kanila, ang pagiging mahiyain. Natural ang pagiging tahimik. Kaya nga may extrovert, may introvert. Right? Pero alam nyo, kahit paano yung personality mo, kailangan mo ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Bakit? Minsan yung ibang sobrang ingay, sobrang malalakas ang loob. Kaya lang, sarili lang nilang energy ang ginagamit nila. Sarili lang nilang tapang ang gamit nila. Yung natural lang nila. Kaya minsan yung ginagawa nila, wala ring bunga. Kaya minsan nakakaasar pa sila. Kaya kailangan mapuspos ang banal na Espiritu. Yung shy type, yung mahiyain, yung tahimik, kailangan din humingi, Holy Spirit, puspusin mo po ako. Bakit? Kasi nga po, para yung ating natural na kahinaan, mapagtagumpayan po natin. Mga kapatid, listen. Tayo po may kanya-kanyang personalidad. May kanya-kanya tayong temperament. Pero tandaan po ninyo, kapag ang banal na Espiritu pumuspos sa atin, kaya po niya na baguhin yung ating mga natural tendencies.
Kahit pa sabihin mo, ay mahiyain ko eh. Be filled by the Holy Spirit, mawawala ang pagiging mahiyain mo. Amen? Hindi talaga ako masalita eh, ganyan. Yeah, pwedeng hindi ka talaga kasing boka ng iba, pero by the fullness of the Holy Spirit, you will have words to say. Kakaroon ka ng salita na maisishare sa mga tao. Kaya po ganun kahalaga ang kapuspusan ng Espiritu. Amen? Di ba nga po, tayo po dito sa GTC, of course sa network natin, from time to time, ito po yung sinasabi ko, ano po yung vision natin? A Spirit-filled church with multitudes of genuine disciples greatly glorifying God in the city. Okay? So a Spirit-filled church, that has always been my prayer, my desire for this church. Sa mga churches po natin, that's my prayer for you. Amen? Maging Spirit-filled churches tayo. Amen po ba? Pero saan nga ba makikita ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa mga churches po natin? Saan po ba? Dahil po sa matindi po lagi yung ating praise and worship? Pwede. Dahil po ba sa nagmamahalan tayo lagi? Pwede. Pero isa po pala talaga sa sign ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay tapang para sa ebanghelyo ni Jesus. Amen? Amen? Gusto po nating masabi, ang church namin is Spirit-filled. O tingnan po natin, ilang mga tao po ang nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi po, whether we like it or not, yan po pala ang pangunahing sign na ang church ay totoong puspos ng banal na Espiritu. Lastly, ano po yung number 1? Number 2? And number 3, bent knees. No? Bent knees, mga luhod, mga tuhod na nakaluhod, mga nananalangin. Okay, tingnan nyo po, sige, balikan natin yung verse natin. And when they had prayed. And when they had prayed. Pakipakita ngayon 29 and 30 rin yan. 29 and 30. And when they had prayed. Ibig sabihin, ano po ang ginawa nila? Nanalangin, mga kapatid. Boldness comes from fullness that comes from bentness. Ulitin ko po boldness comes from fullness that comes from bentness. Panalangin, nagdadala ng kapuspusan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng tapang. Ang tapang galing sa kapuspusan, ang katapangan galing sa kapuspusan na galing sa panalangin. Amen? So ganun po kahalaga pala talaga ang prayer life sa mga churches. Ang prayer life ng mga Kristiyano. Pansinin nyo andyan na. Sige nga po yung 29 and 30, pakibasa po ulit ng malakas. Okay, yun muna. Lord, sabi niya, tingnan nyo po, yung kanilang mga threats, yung mga pananakot, kasi nga po may threat. Huwag na kayong mangangaral. Pero instead na matakot sila, ang ginawa nila, nag-pray sila. Right? Look upon their threats. Tapos sabi po, and grant to your servants to continue to speak your word with boldness. Okay, pansinin nyo po yun Lord, nanganganib kami. Lord, may threat. Lord, tanggalin mo yung threat. Ganun ba pinanalangin nila? Lord, tanggalin mo yung danger. Yung pa pinanalangin nila? Lord, proteksyonan mo kami, ingatan mo kami. Yung ba pinanalangin nila? Hindi po. Ang ipinanalangin nila, tapang. Amen? Napakalaking pagkakaiba sa maraming mga churches, sa maraming mga Kristiyano, na kapag nagkakaroon ng problema, pag naglilingkod sila sa Panginoon, ang prayer nila agad mawala yung problema. Pag may kontrabida, mawala yung kontrabida. Kunin mo na siya, Lord. Teka muna. Ang dapat na pinagpipray, tapang. Amen? Ang kontrabida, laging may kontrabida. Ang hadlang, laging may hadlang. Diba? Hindi ka mauubusan ng mga kakalaban sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya may mga mawawala, pero laging mayroong papalit. So ano ang higit na kailangan? Boldness. Right? At yun ang kanilang ipinanalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng boldness. Tapos, verse 30, tingnan nyo po. Sabi niya sa verse 30, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant,
Jesus. So sabi po, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Lord, magpagaling ka, gumawa ka ng mga himala. Yun po ang kanilang ipinanalangin. Tama po ba? At dahil po tama ang kanilang panalangin, dahil yun ang kanilang pinanalangin, ano po ang nangyari? Pinuspos sila ng banal na Espiritu. Ganun pala yun. Kung ang panalangin lang natin, Lord, paramihin mo kami. Lord, tulungan mo kami sa pangailangan ng church, pambayad ng kuryente. Lord, i-bless mo yung negosyo ko. Lord, tulungan mo ako sa jowa ko. Lord, tulungan mo ako sa... Kung puro tayo pag ganon, kung ang mga prayer natin pala, puro pang personal, pwedeng tugunin ng Panginoon, kaya lang yung pinakamahalagang blessing, yung spiritual blessing, hindi natin natatanggap. But when we know what to pray, the right prayer, pag alam po natin kung ano ang tamang dapat hingin, mas nararanasan natin ang pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Tingnan niyo po pinanalangin nila boldness, pinanalangin nila kapangyarihan, pinuspos sila ng banal na Espiritu at binigyan sila ng tapang. Amen? As I was saying kanina, malapit na po akong matapos. As I was saying kanina, na ako po, naranasan ko po yan maraming beses, lalo na po dati, yung takot. Ako po matapang po ako sa pangangaral. Ang weakness ko, yung one-on-one, totoo po yun. Weakness ko, one-on-one. Pag po, pinatayo nyo ako sa harap ng maraming tao, kahit gaano karaming tao po yan. Alam nyo naman, di ba po, nag-speak po ako sa malalaking mga gatherings, at gathering man naman Kristiyano o hindi, isa po sa mga gustong-gusto ko po, isa po sa karaniwan kong ginagawa, nagpipreach ng gospel sa patay. So, of course, mga mga strangers, at magandang pagkakataon para makapag-share ng gospel. Nito lang po nakaraang 2 linggo ay dala-dalawa po yung burol namin na napag-share kami ng gospel. Okay? At sa kalsada, dati pa, doon sa una kong pinagpastoran na church dyan sa may Morning Breeze. Ngayon, nagsisimbang gabi kami sa kalye. Ngayon, mayroon na naman kami ngayon. Doon sa 2nd Avenue, tapos naisip namin dito rin po sa barangay na to. And I can preach, okay, sa maraming tao, unbeliever, kahit gaano karami yan. Okay po ako doon, matapang po ako doon. Ang weakness ko, pag one-on-one, yun po yung nahirapan akong gawin. Doon ako na parang nahihiya, parang di ko alam kung paanong ipapasok. Parang doon ako mas nako-conscious. Pag isahan lang, yung ganon. Pero pag bigyan mo ako ng crowd, parang andali. Pag dito, parang mahirap. Kasi siguro paano ipapasok. Kasi siyempre pag crowd talagang papasok ka na Tama po ba? Sige po, pakinggan natin ang ating pastor. Pasok ka na. Pero yung kakusapin mo, yun po talaga yung weakness ko na sinishare ko po sa inyo. Doon po ako napaparalyze. Pero isa nga po yan sa pinag-pray ko po dati. Pinag-pray ko po talaga. Sabi ko, Lord, kasi kahit nung bago po ako rito sa lugar na to, para na hihiya po ako na i-reach out yung mga kapitbahay, nakukonsyos ako sa tingin ng mga tao, baka pag pumapasok ako sa kapitbahay, na nakikita ng ibang kapitbahay, ay yung pastor ng GTC, ng re-religion. Sabihin nila ng re-recruit. Parang ayoko isipin nila nang re-recruit ako. Ano ba yung pastor pa naman ako? Pero totoo po yun, na-paralyze ako ng mga ganon. Kaya po dumating ako sa time, sabi ko, nag-pray talaga ako, Lord, alisin nyo sa akin tong ganito. Alisin nyo sa akin yung takot. Give me boldness. And I renounce the spirit of fear. Sabi ko, Lord, I renounce the spirit of fear. I resist the spirit of fear laya sa buhay ko. I prayed about it. Pinanalangin ko po siya. Talagang kinas-out ko po yung takot na yan sa buhay ko po. At nakita ko po, magmula po noon, unti-unti ay pinatapang po ako ng Panginoon. Nakita ko po na kung paano na tinulungan ako ng Panginoon kasi nakita niya yung desire ko at nakita niya gusto niya maalis po yun sa akin. Kaya one time po, isang ginawa ko po, halimbawa po dati yung mag-preach ako kahit pag-present mo ako sa harapan ng presidente, basta crowd. Okay sa akin yan. Pero yung isang tao na sisirang ko lang ng ganito, kung halimbawa yung medyo mayroong posisyon, ganyan, parang medyo doon ako nang alangan. Pero pag bisita namin dito sa church, halimbawa dumating po yung isang konsehal ng city, since andito siya, madaling siran. Pero pupuntahan ko sa labas, ibang usapan po yun. Anyway, nagpray ako niyan. So isa po sa mga pagkakataon na nakita kong pinatabang ako ng Panginoon, isang po lumabas po ako dyan, nakita ko po yung kapitan namin, kausap yung isang kagawad,
Sinirang ko po sila ng gospel dyan po sa kalsada. Yung isa pong may bigasan po doon, nakagawad din po namin. Yan po, pinuntahan ko po sila, sinirang ko din po sila ng gospel. Bakit po? Kasi iba po talaga pag humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag po nating tatanggapin na lang yung kahinaan na yan. Ang karuwagan po, ang takot ay hindi galing sa Panginoon. So huwag nyo sasabihin, natural ko to, pastor, ganito talaga ako eh. Talagang ito yung limitation ko. Huwag nyo pong tatanggapin sa sarili ninyo. Kasi po hindi yan galing sa Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, tumapang tayo para po sa kanyang salita. Amen? A spirit-filled church is a bold church. Simple lang po. Paano mo masasabing puspos ako ng banal espiritu ang church namin? Mayroon po tayong tapang. At nakukuha nga po yun sa pananalangin. Amen? Sa pagpipray. So kaya nga po, gusto ko rin pong samantalang pagkakatong ito, na please, strengthen your prayer lives as individuals. Strengthen the prayer life of the church. At kung mayroong bagay na pinapanalangin, Lord, ang banal na espiritu mo pupuspos sa amin, bigyan mo kami ng tapang. At bigyan mo kami ng kapangyarihan para makita palalo yung pagkilos mo sa buhay namin. Amen po ba, mga kapatid? Tawagin ko po rito ang worship team, tumayo po tayo lahat. So pansinin po ninyong mabuti po uli. Diyan po sa chapter 4, listen carefully mga kapatid. Diyan po sa chapter 4, ano po ang sabi po nila sa mga disipulo ng Panginoon? Ano po yung threat? Never, never, never speak about that name anymore. Di ba po? Kasi sabi nila, wag na kayong mangangaral. Huwag nyo nang babanggitin yung pangalan na yan. Pero yung mga apostol, sabi, hindi po pwede. Bakit? Kasi because of the name of Jesus, yung paralitiko, gumaling. At tapos sabi po rin po sa verse 10, there's only one name given under heaven by which men may be saved. And that only name is the name of Jesus Christ. Tayo po ang may dala ng pangalan ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito nga po yung prayer ko para sa atin. Prayer ko para sa mga churches natin. And I hope this will be your prayer. As we sing this song, sabi mo, Lord, hindi ako papayag na hanggang dito lang. Hindi ako papayag na ganito lang yung church namin. There must be more than this. Come on, do you agree? There must be more than what is happening to your church now. There must be more than what you are doing now for Jesus. Huwag kang papayag na hanggang dyan na lang. There's more than this. There's more. There's more than what we have. Kaya ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng tapang, puspusin ako ng banal na espiritu. Sunugin ng banal na espiritu mo ang lahat ng takot, ang lahat ng agam-agam, ang lahat ng katamaran. And help me, Lord, to truly serve you with passion, with fire. Sige po, kantahin mo ito at gawin mong panalangin mo, then we will pray together. There must be more than this. Oh, bread of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Feel us anew, we pray. Feel us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. Thank you, Lord. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Oh, fill us anew, God. Come like a rise. Load us with power from on high. Load us with power
favor from on high. Yes, Lord. Now set the captives free. Leave us a man. Yes, Lord. To your prayer. This is our prayer, God. Let your glory fall. Let your glory fall, Lord. Let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. Thank you, Lord. A passion for your name. Spirit of God, Spirit of God, falling dead. Lord, have your way. Lord, have you. We sing, consuming fire. Yes, Lord, consuming fire, fan into flame. A passion for your Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way, consuming fire, consuming fire. A passion for your name. I am not ashamed of the gospel. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, in the name of Jesus, this is our prayer, God, this evening, Lord. Stir it up, Lord God. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up. This is a prayer, Lord. A passion for your name. We sing, stir it up, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up, yeah. A passion for your name. Stir it up, Lord. Stir it up. Stir it up, Lord. Yeah. Passion for your name. We sing, stir it up, Lord. Yeah. Stir it up. Stir it up, Lord. This is our prayer. We pray for breakthrough, God. A passion for, stir it up, Lord. Stir it up. This is our new season. We were born for such a time as this. Stir it up, Lord. Stir it up. This is the cry of our heart, our battle cry. A passion for, once again, stir it up, stir it up. Yeah. Feel us, Lord, feel us, Holy Spirit. Stir it up, Lord, sing. Stir it up in our heart, Lord. Stir it up, yeah. We pray, God, a passion for. Stir it up, Lord. Stir it up. Yes, God. Revival, breakthrough, freedom. Sing, stir it up, Lord, yeah. Stir it up, yeah. Yes, Lord, stir it up. A passion for your name. Taas nga po natin mga kamay natin sa Panginoon. Panginoon, ibinababa namin ang aming mga pangalan. Itinataas namin ang iyong pangalan. Sa oras na to, Panginoon, pinipili namin ang iyong karangalan at ang iyong kaluwalhatian. Pinipili namin, Panginoon, na magamit ang buhay namin
para sa iyong kaharian at para sa kaligtasan ng mga kaluluwa na naging dahilan ng iyong pagkamatay sa krus. Panginoon, sa oras po na ito, narito kami, humihingi ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu na magdudulot sa amin, Panginoon, ng tapang, ng lakas, ng apoy, ng sigla na ipangaral ang iyong ebanghelyo. Puspusin kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na to. At sa oras na to, Panginoon, pinapanalangin ko, alisin mo lahat ng takot. Alisin nyo ang hiya, Panginoon, pagdating sa pangangaral ng iyong salita. Kapatid, kung alam mong struggle mo ito, sambitin mo ito ng galing sa puso. Sambitin mo ito ng galing sa puso. Because the Lord wants to set you free. Sa oras na to, gusto kong lumabas ka na walang espiritu ng takot sa buhay mo. Particularly, takot sa paglilingkod. Takot sa pangangaral ng ebanghelyo. Sa oras na to, sambitin mo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Come on, with faith, with authority, in Jesus' name. Itinatakwil ko ang takot. Itinatakwil ko ang hiya. Itinatakwil ko ang panghihinal ng loob sa pangangaral tungkol kay Kristo. At sa oras na to, spirit of fear, laya sa buhay ko. Wala kang karapatan. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoong Jesus. At ang mayroon ako ay espiritu ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili, at ng kapangyarihan, at espiritu ng tapang. In Jesus' name. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Malaya ako sa anumang gawa ng kadiliman. In Jesus' name. Let's pray for our churches. In Jesus' name. Spirit of fear, laya sa church namin. Laya sa cell group namin. In Jesus' name. At ngayon, sabihin mo, at ngayon, I welcome the Spirit of God, the fullness of the Holy Spirit in my church, in my life. Holy Spirit, fill me, fill us. Thank you, Lord. Ako na lamang po ang mananalangin. Opo, Panginoon, sa oras pong ito, naniniwala nga po kami na ikaw ang sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang nagpapalaya sa amin sa anumang gawa ng kaaway sa aming buhay. At sa oras na to, Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu. At itinataboy nga na po namin sa buhay namin. Tinataboy ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa buhay ng bawat church, sa buhay namin, anumang espiritu ng takot, in Jesus' name, layas, in Jesus' name. We apply the blood of Jesus over our lives, over our churches. At sa oras na to, ay dinedeklara namin that we are God's people, full of the Holy Spirit, and filled with boldness and with power. Thank you, Lord. Panginoon, tinatanggap namin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Tinatanggap namin ang tapang, tinatanggap namin ang kapangyarihan na galing sa iyo. Pwede ba ipatong nyo nga lang po yung kamay nyo sa inyong mga ulo? Sige po, sige po. Oh Holy Spirit, Panginoon, puspusin kami ngayon ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo kami, ang buong pagkatao namin. Puspusin kami ng banal na Espiritu mo. At magmula ngayon, Panginoon, maglilingkod kami ng may kabanalan, pag-aarian ng katuwiran ng buhay namin. Magmula ngayon, Panginoon, mayroong panibagong apoy. Lalabas kami na mas maapoy para sa iyo, Panginoon, para sa kaharian ninyo. At Panginoon, sa oras din pong ito, sa pamagitan ng banal na Espiritu mo, puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. At sa buhay namin, sa mga churches namin, makikita ang iyong signs and wonders, ang iyong kapangyarihan. At Panginoon, puspusin mo kami ng iyong tapang. At hahayo kami, magagamit mo kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tinatanggap namin ito. Ang kapangyarihan, ang kapuspusan, ang katapangan na galing po sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen at amen. Amen. Magbe-benediction na po tayo bago tayo mag-celebration song. Ano po? Pero bago po tayo mag-close sa prayer, alam niyo, yung mga to po, ano po, na sinasabi po sa atin ng Panginoon, maganda po inaaksyonan po natin agad. Amen?
I challenge you this Sunday, mag-invite na po kayo. Pero hindi lamang po this Sunday, throughout the week, kung magkaroon po ng pagkakataon na mag-share ng gospel, mag-share po tayo ng gospel. Yung cell group nyo, ipag-invite po ninyo, mag-invite po kayo ng ibang tao. Okay, o kaya po, yung iba po, maaaring hindi pa timing talaga para siran mo siya. Pero please naman, this week, mag-umpisa ka ng connect. This week, mag-umpisa ka ng lumapit. Mag-pray ka na ng tao. Magpakita ka na ng mabuti sa tao na yon. Pag-pray mo hanggang sa mga susunod na mga linggo, hanggang sa maka-timing tayo at masiran sila ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po? Sa susunod na pagkikita natin, may nagawa tayo para sa pangalan ng Panginoon. Amen po ba doon, mga kapatid? Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po na marami. Itanim niyo ang salita niyong ito sa buhay namin. And as we have asked you before, Lord, please, Lord, make this a reality in our lives, Lord. Not just truths that we have received, not just truths that we have heard, but truths that will be manifested in our lives, in our churches. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. And I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? We sing, so I won't be quiet, My God is alive. so how could I keep it inside? Yeah. So I won't be quiet, My God is alive. so how could, one more time sing, I won't be quiet, I won't be quiet. my God is alive. So how could Sabay-sabay tayong lahat, we sing, praise His name. Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. To God be the glory, we sing. Sing from the top of your lungs, sing praise the Lord. Praise the Lord. oh my soul. We're gonna praise Him. Praise the Lord. Oh my soul. My God is sovereign. My God is. And I keep. So how could I keep it inside? And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep One more time, I won't be quiet, so I won't be quiet. My God is alive. So how could I? Sabay-sabay tayo natin sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen. God bless you.